May pag-asa kahit may paghihirap. Sa verse 21, ganito ang nakasulat. Ngunit ito'y naaalala ko. Mula sa verse 1 po hanggang verse 20 bago dumating ang talatang ito, ipinapahayag ni Jeremias yung kanyang nararamdamang pagod. Ine-express niya yung pain na nararanasan niya, yung sakit, yung kapighatian, yung matinding pagdadalamhati niya. Sa kabanatang ito, hindi niya itinago yung kanyang paghihirap. Umiiyak siya, sugatan yung kanyang damdamin, nawawalan siya ng lakas. Pinapakita po na yung pagiging mananampalataya, yung pagiging lingkod ng Diyos, hindi exempted sa mga paghihirap. At hindi rin ibig sabihin na mahina yung faith kapag tayo ay nalulungkot, na mahina yung pananampalataya natin kapag nasasaktan or dumaraan tayo sa paghihirap. Hindi po yun yung sukatan. Ang mahalaga po, sa gitna ng mga paghihirap, kanino ka nakatingin? Sino ang nasa isip mo? Sabi dito ni Jeremias, ngunit ito'y naaalala ko. This I recall to my mind. Ibig sabihin may pagbabago. Hindi yung sitwasyon niya. Mula sa pagtingin sa mga problema, patungo sa pag-alala niya sa Diyos. Hindi pa nababago yung sitwasyon ni Jeremias, bagsak pa rin yung Jerusalem, naghihirap, magulo yung buong paligid, nasasaktan siya, nandulumo siya, pero yung kanyang isip sa iba nakatuon. May na-recall siya. Imbis na puro problema yung nasa isip niya, ang inalala ni Jeremias, ang Diyos, ang katapatan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng kanyang nararamdaman, pinili ni Jeremias na magbago ng direksyon ng kanyang pag-iisip. Mahalaga po ito mga kapatid, itong matututunan natin sa karanasan ni Jeremias. Kasi kung ano po yung paulit-ulit nating iniisip, maaring yun yung magdikta sa atin kung ano yung ating magiging pananaw, kung ano yung paulit-ulit nating inilalaman sa ating isip, ay maaring magdikta sa atin kung ano yung ating emosyon at direksyon ng puso. Halimbawa, puro problema yung nasa isip natin, maaring lumaki yung pangamba at takot natin. Or kung puro negatibo yung tinitingnan natin, maaring maging magulo o kaya madilim yung isip natin. Pero dito, nung alalahanin ni Jeremias kung sino ang Diyos, kung ano yung katangian ng Diyos, siya po ay nagkaroon ng pag-asa. Sabi niya, kaya't mayroon akong pag-asa. Therefore, nasabi niya dito, I have hope. May pag-asa siya, hindi dahil naging maayos yung sitwasyon niya or naaayos yung kalagayan niya. May pag-asa siya dahil may naalala siya. At ano po yung naalala ni Jeremias? Naalala niya yung katapatan, naalala niya yung kabutihan at habag ng Diyos. Kapag ang Diyos po, yung ating tinutuunan ng isip at puso, nakafocus yung ating isip at puso sa Diyos, lumalakas yung ating pananampalataya kahit nasa mahirap tayong kalagayan, kahit nasa mabigat tayong sitwasyon. Sa buhay natin, may mga sitwasyon na hindi po agad-agad mawawala yung problema. May mga pagkakataon na hindi agad masasagot yung mga tanong at hindi agad maaayos yung magulong kinasasangkutan natin. May mga prayers po na matagal bago natin maunawaan yung sagot. Matagal yung sagot. May mga kalungkutan na hindi agad naaalis. May mga panahon at sandali na nakakapag-alala. Pero kahit hindi nagbabago yung sitwasyon, maaring baguhin ng Diyos yung puso natin. Sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, sa mga panahon na tayo ay nangangamba o nag-aalala, sino o kanino natin itinutuon yung ating isip? Sino yung inaalala natin? Ano yung madalas nating inilalaman sa ating isip? Yung problema ba? Yung kawalan? Yung takot at pangamba ba? Yung palagi nating naaalala? Or ang Diyos? Kapag ang Diyos yung ating inaalala, tulad ni Jeremias, magkakaroon din tayo ng pag-asa. Dahil yung ating pag-asa hindi nakabase sa panlabas na sitwasyon.
sa ganda ng sitwasyon natin, kundi yung pag-asa natin nakabase sa kabutihan ng Diyos. Yes, maaaring may kabigatan sa puso natin. May kalungkutan tayo, may problema tayo, may pangamba tayo. Pero dahil kilala natin ang Diyos, naaalala natin ang kabutihan niya, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kagaya ni Jeremias. No, yung sitwasyon niya, masasabi nating mabigat, lubog sa problema, nakakapangamba. O parang tayo minsan nalalagay tayo sa kalagayan na hindi natin alam yung gagawin or may magagawa pa ba tayo. Pero kung inaalala natin kung sino ang Diyos, nanunumbalik po yung ating pag-asa. Hindi gumagaan yung buhay, hindi umaayos agad yung sitwasyon, pero lumalakas yung ating pag-asa dahil kilala natin na dakila, naalala natin na mabuti ang ating Diyos. Ang pag-asa ni Jeremias nanggaling sa pag-alala sa kung gaano kadakila yung awa at katapatan ng Diyos.